Nagbabalik ang PTV Sports. Ngayon, kasama natin live dito sa ating studio ang Bicolano MMA star na si Jethro Tornado Saba na sasabak sa main event ng Zeus Fight League, the Golden Stage para sa bakanteng ZFL Featherweight World Championship. Magandang umaga, Jethro, at welcome sa PTV Sports. Good morning. Thank you. Good morning. Jethro, malaking karangalan na makasama ka ngayong araw, especially dahil parang late ka na ata, nag-training kagabi, no? Hanggang 11 o'clock. Yes, 11 na po ako natapos. Dahil Ganun kasipag si Oo. Jethro. Tapos, medyo kulang yata yung tulong ni hindi, Jethro. kasi sa laban, gabi din yung laban. Kaya dapat sinasanay namin yung body clock. Kung saan kami hyper, gano'n. Nag-change na yung Kumbaga, schedule. Sinisigurado niyo lalo nang ako yung main event, pinakalas ako eh. Kaya Right. need kong magpuyat na training gano'n. Pero after training, dapat bawi ko pa din yung sleep. Kompleto pa rin. So may kasalanan kami ngayon. Hindi naman. Napaaga siya. Oo. Napaaga nga ako pero bababawiin ko ngayon pagtapos ngayon. Okay, perfect. So, bago natin pag-usapan yung nalalapit na fight dito sa ZFL, kwento mo naman sa amin paano nag-start yung iyong MMA journey. Yung MMA career ko po, since I was a kid talaga, training na ako. Pero hindi MMA. Multiple sport tulad ng, ang tatay ko, karate black belt talaga. Kaya, kumbaga, nahubog na ako sa sport mula bata pa lang. Pinagdaan ako ang karate, then naglaro ako sa school, palarong pambansa ng taekwondo. 2015. And nag-wushu din ako, wushu sport, saka nag-try din ako mag-kickboxing. Then nakapasok ako ng 2023 Philippine team, kickboxing. Naging national team ako. Saka sa pagiging part ko ng kickboxing, nakahungkit din ako ng gold medal nung last year, 2025, sa World Cup, Thailand. Nakakuha din ako ng gold. Wow, sa Thailand, madaming high level na mga kalaban doon. Tsaka dami ng pinagdaan ng sport. Thailand yan. Combat sport. Wow. And martial arts. So talagang martial arts ang... Kumbaga, dito na umiikot yung buhay ko. Right. Siyempre, kumbaga pinagsimulan ko na nung bata pa ako. Kumbaga, tinuloy ko pa rin. Kumbaga, hindi ko sinayang yung skills. Saka yung pinagsimulan ko, yun. Pero kung titingnan natin, karate, taekwondo, kickboxing, kickboxing. wushu pa pala, lahat sila mostly surrounding sa Kaya, stand-up. napag-isipan ko, lahat naman na sport pinagdaanan ko. Kaya ako sumali ng MMA. Right. Konting adjustment na lang, saka alam ko naman may tiwala ako sa sarili ko. Kaya yun, nag-switch din ako ng MMA Pro. Yun. So pagdating sa mundo ng stand-up, mukhang very well-rounded yung laro mo. Saka grateful ako, yan, mga malayong narating ng MMA ko, kaya walang sayang. Right. Yan. Alam mo na, it's very, parang iniisip ko ngayon, siguro kaya siya binansagang tornado. Kasi ang dami niyang inikutan na sport. Oo nga, no? Kamusta naman yung transition? Papunta sa MMA, syempre may grappling na involved, grappling. Yun. wrestling, little bit of jiu-jitsu. Yun, yung journey ko sa MMA, yung nag-umpisa pa lang ako, madaming failure, naranasan ko matalo dahil dun sa kulang ko. Yung pala yung grappling na most important and wrestler, yun. Saka yung mga kulang ko, saka kahinaan ko, dun ako nag-focus. Kumbaga, yun, dun ako nadadali, dun ako natatalo. Kaya ngayon, yun, pinocus ko yun. Kung saan ako mahina. Right. Para mas well-rounded yung laro mo. Ngayon, pinag-usapan mo nga, nabanggit mo na madami kang kahinaan nung nagsisimula ka at pinuno mo yun. Ngayon, sa tingin mo, with your upcoming fight against a veteran player, fighter, ano sa tingin mo yung magiging advantage mo dito sa upcoming fight? For me, dating game plan lang. Stick to the plan na I will finish the opponent for the stand-up. Kailangan ko siya matapos kung anong laro ko, kung anong playground ko. Hindi ako papayag na pupunta yan ng kalaban ko sa playground niya. Kumbaga, which is yung kahinaan ko, ayaw ko mapunta doon.
Yun yung ipopokus ko ngayon, kung paano ako makatakbo doon, kung paano ako makaano. And yun. Hanggang sa manalo, dapat stand up. Yun. Lalo na veterano yung kalaban ko, ang alam ko, ano siya eh, rank number 1 ng Australia. Right, Yan. oo. Kumbaga number 1 siya doon. Sa ano. Kaya, ito yung pinaka-challenges sa akin na laban. Kaya dapat maipanalo ko to, malampasan ko to. Right, magandang test to Oo. para sa'yo. Magandang ano to. Oo. 22 years old ka pa lang, ano? Yeah. Wow. Birth month ko next month sa laban ko. So sana maganda yung ano, magandang Yeah. celebration. Regalo. Oo. Regalo sa Ito na yung gift ko. So ang kalaban mo, 17 wins, 7 losses Oo. ata, no? So medyo in terms of experience, mas malaki yung agwat niya, no? Na, may iniisip ka ba na potentially maging issue dahil kalaban mo mas maraming fights in Hindi, kumbaga comparison ano nga eh. Kumbaga thankful ako eh. Kumbaga dito ko matitest kung paano ano. Kumbaga eh, hindi ako yung fighter na umiiwas sa mga gano'n na veterano. Dapat ito yung ano, ito dapat yung way para maging makilala ka at saka best ka, matalo mo ang ganitong ano, veterano na kalaban. At this point, palapit na yung iyong laban this coming August. Nasaan phase ka na ng iyong preparation? Yung pa din, pushing until ano pa, kasi one month training pa. May oras pa para mag-adjust, may oras pa kung paano i-improve yung kahinaan ko. And next week, yan, aakyat pa ako ng Baguio para mag-train dun sa mga World of Champion, kina Edward Pulayang, kina Jos Papacio. Yeah. Thankful ako na tinanggap nila ako dun mag-training camp. Bigatin yung mga Next week kalaban nandun niya doon sa training phase or training camp Oo. mo sa Baga. Tama-tama, high altitude din kasi ang Baga Yeah. para sa lungs. Magandang marinig na nagko-cross-train yung mga different Oo. gyms para maiangat ang isa't isa pagdating sa mundo ng MMA, lalo-lalo't na world title fight ang parating mo na laban. No? Kano ka laking bagay para sa'yo na ito nga, lalaban ka para sa vacant featherweight title ng ZFL? Very thankful po ako sa Zeus Promotion, saka sa kay Sir Bern Soriano and sa matchmaker ko si ano na binigyan niyo sa akin tong big opportunity na hinihingi ko na belt ulit. Ito po, kukunin ko talaga tong belt. Thank you po. At this point ba, do you feel pressure? One, dahil sa kalaban mo na si Trent Cunningham na veterano nga at ang dami na nitong championship fights na nilahukan. Or yung pressure na may bakanting world title opportunity for you? May little bit pressure, but to be a champion, you need to beat the best. Yun yung nasa mindset ko. Kaya hindi ko sasayangan ang opportunity. Kumbaga, ito na yung oras para makilala ko sino ang Oragon ng Bicol Tornado. There you Oragon. go. Perfect. No? On the back of a 3-fight winning streak, Jethro, maraming salamat sa Opo, pagbisita thank you. dito sa PTV Sports and good luck sa parating na training camp sa Baguio at sa parating na world title fight sa ZFL on August 14. Good luck. Thank you po. All right.